Magandang araw sa lahat ng mga nanonood. Ako nga pala si Arlene Unahan Cubar from Bohol, coordinator at facilitator ng Jinsa sa Hospital dito sa Guangzhou, Guangdong, China. Bago po ako naging coordinator dito, last year, matagal na kaming magkakilala ni Doc kasi siya din ang doktor nung sister-in-law ko bago nag-pandemic. Tapos, noong last year lang, 2023, February, yung friend ko nagkaroon ng breast cancer, kumalat sa bone, lungs, at liver niya. Dito ko, na-amaze ako dahil ang dami nilang klase ng radiation, tapos, yung chemo nila is yung tinatawag na local targeted chemo. Tapos yung friend ko, hindi siya ganun na nagsasuffer doon sa treatment nila. So, noong umuwi kami sa Pilipinas at saka nagda-download kasi ako mahilig ako sa mag-post sa Facebook. Then, kumalat siya, lalo na sa mga cancer patient, lalo na yung mga kakilala ko sa Pilipinas na nag-inquire dito. Hanggang sa kinuha nila ko ni Dr. Mo na maging coordinator sa hospital na to. Tinanggap ko yung trabaho na to kasi nakikita ko talaga yung gaano kagaling sila maggamot sa may mga cancer. Lalo na pag yung stage 4 na talaga na nadudugtungan yung buhay ng mga cancer patient kasi siyempre hindi naman lahat mayroon tayo dyan sa Pilipinas. So, yun, nag-ano yung hospital, ang Jinsaso, na magkaroon ng office sa Pilipinas. Kaya kinuha nila ako ng coordinator. So, may office kami dyan sa Manila, sa Legazpi Tower 300, harap ng PICC at katabi ng Bangko Sentral. Kasi dumadami na yung mga Pilipino na nag-inquire dito sa Jinsaso, so kailangan talaga ng may mag-attend din may sumasagot sa mga inquiry nila. So kaya ako nandito, kinuha nila ako at saka si Cecil. Ayun, nag-guide kami doon sa mga cancer patient. Tapos si Dr. Mo kasi every month pumupunta ng Pilipinas. So, may second opinion consultation siya. So, ako yung kasama niya sa office at saka yung isang staff. So, yung sa mga cancer patient na mag-i-inquire, lalo na yung mga bago, mag-message kayo sa Facebook namin, sa Jinsaso Cancer Expert Hospital. Ayun, sumasagot kami doon. Tapos yung mga medical reports nyo, sinisend nyo, isisend namin yan kay Dr. Mo for treatment plan. Tapos, yun, sa pagkuha ng visa, nag-guide kami, sa mga cancer patient at sa mga cancer patient at sa mga kamag-anak ng mga cancer patient na magtatanong, doon sa page namin, sumasagot kami doon, tapos isend nyo sa amin yung mga medical records nyo. Tapos, yun, i-send namin naman kay Dr. Mo at Dr. Chu para sa medical treatment nyo at saka yung magkaanong magagastos nyo. Tapos, pag nag-proceed na, napupunta dito, yun, magbibigay kami ng invitation letter para sa inyo. Tapos, kung may mga invitation letter na kayo, i-guide namin kayo sa pagkuha ng visa nyo hanggang sa pagdating nyo dito. Sa mga cancer patient, lalo na sa mga nag-inquire, lalo na sa gusto talaga magpagamot dito at pupunta dito sa Jinsaso. Sa mga cancer patient na gustong pumunta dito, magpagamot at gustong malaman kung ano talaga, gustong malaman kung anong treatment dito sa China, mag-send lang kayo ng message sa Facebook namin.
sa Jinsasu Hospital Cancer Expert. Yun, sasagutin namin yun. Tapos, isend nyo sa amin yung mga medical reports nyo, medical records. Tapos, sasagot kami doon. Pag nasend nyo sa amin, isisend namin yan dito sa hospital, kina Dr. Mu, Dr. Chu, para sa treatment plan nyo. Tapos, pag nag-proceed na kayo, doon, magbibigay na kami ng invitation letter. Pagkatapos ng invitation letter nyo, proceed na kayo sa visa. I-guide namin kayo kung paano at anong gagawin. Basta ihanda nyo lang is yung bank certificate, bank statement, kasi yung invitation galing na sa amin, saka yung kung may business kayo, yung ITR nyo sa BIR. Yun lang naman din ang kadalasan na hinihingi ng consulate. Tapos, pagkatapos noon, pagpupunta na kayo dito sa China, huwag kayong mag-alala kasi may susundo naman sa inyo. Kung nandito ako, isa ako sa magsundo sa inyo, si Dr. Mo, or yung hospital kasi may driver naman dito sa hospital, may susundo sa inyo. Sa napansin ko kasi, lalo na sa may mga cancer patient, dapat early stage pa lang magamot yun na kayo, may tamang gamutan para sa inyo kasi wag yung pabayaan kasi mas maganda pag early stage nagagamot na kayo para hindi kayo gumastos ng malaki, tapos yung buhay nyo ma-extend talaga kasi pag nasa late stage na medyo mahirap na, lalo na pag kumalat. So mas maganda talaga pag early stage nagagamot na kayo. Sa mga cancer patient na pupunta dito, dapat open-minded kayo. Kasi 'di ba minsan yung nurse, yung ibang doctors hindi masyadong maka-explain sa English. Yung treatment plan kasi na sinasabi ni Doc sa Pilipinas, pagdating dito kasi ang nakabase lang siya sa medical reports or records na binigay nyo na galing sa atin. Pagdating dito sa hospital, sa Jinsasu, uulitin lahat yung mga laboratory nyo, tapos saka na sabihin sa inyo kung anong treatment ang para sa inyo. Tapos everyday, sila, pag nagkaumpisa na kayo ng treatment, everyday, nagmi-meeting sila, everyday, tinitingnan nila kung may changes ba, lalo na pag yung mga nag-interventional chemo, di ba, siyempre, nagsishrink. So, mag-change sila ng treatment na mas maganda na treatment para sa inyo. So, kaya huwag kayong mag-alala, kunwari, pag sinabi na ganito ang radiation, pero sa sunod na na iba na. Instead of 25, naging 13, naging 12, or yung iba nag-extend naman, or nag-iba ng treatment plan kasi yun yung mas maganda sa inyo. So, wag po kayong mag-alala doon kasi para din naman sa inyo yun. Sila ang nakakaalam na para mas mabilis, mas maganda yung resulta ng treatment nyo. Lalo na pag yung cancer is nasa stage 4 na. Hindi ko na sasabihin yung about sa radiation, about sa hospital, kasi nasasabi na nila ni Dr. Moore yun at saka ni Dr. Chu sa mga videos na nasa sa page namin na pinopost namin sa Jinsasu Hospital Cancer Expert. Nandoon yon lahat. Ang sa akin lang is yung pag-guide sa inyo kung paano kumuha ng visa, sa inquiry nyo, yun. Ini-encourage ko yung mga cancer patient na pumunta dito kasi may pag-asa talaga na magdugtungan yung buhay nyo, lalo na dito sa Jinsasu kasi maraming mga facilities sila magaganda, yung radiation nila, yung interventional chemo nila. Mag-PM kayo sa page namin.